Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. As a monk, I often receive this question. Radha Charan, paano ba malalaman pag love yung nararamdaman ko? Or baka lost lang? It's hard to distinguish yung feelings na to. Kasi we don't know what's the difference, really. We learned from academics or from life, lalo na sa Google, yung very subtle or very superficial definition ng love and ng lust. But in the practice of Krishna consciousness, we really try to go deeper kung ano yung feelings na to, ano yung description na to. Ano ba talaga yung real lust? Lalong-lalo na ano ba talaga yung real love? Mind you, it's very tricky paano malaman talaga na in love pa talaga yung isang tao or in lust lang talaga. And ano ba talaga yung sakop ng lust? Is it just like sa attracted to a person and yung mga nararamdaman niya? And ano pa yung sakop niya ng mga ibang factors para yung isang tao is maging under ng lust? So in this section ng Bhagavad Gita, we will discuss about this. Paano naging ultimate enemy yung lust? Saan yung lust naka-store sa isang tao? And of course, saan galing yung lust? And paano siya turn into love? Let's read from the Bhagavad Gita as it is. Chapter na tayo. Chapter 3. Text 36. So si Arjuna saka si Krishna continue pa rin conversation nila sa battlefield. And Krishna explained yung duty ng isang tao sa previous verses. And sabi niya, you don't have to pretend actually. You don't have to imitate others. You just have to be you. You are you and they are them. Tinanong ni Arjuna tong question na to. Arjuna said, O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? So imagine, may ginagawa kang isang bagay na kahit hindi mo gusto, you feel like you're a force. Just like yung mga involuntary movements ng isang katawan. Hindi mo mapipigilan mag-beat yung heart mo kasi involuntary yon. It's just like by force also. Pero may mga tao na like those who are in or suffering sa addiction, kahit ayaw nila, hindi nila mapigilan, parang yung body na may sariling buhay, kahit yung mind nila ayaw pumayag. Same yung question ni Arjuna. Ano yung sinful acts na hindi mo maiiwasan, na kahit ayaw mo, by force nangyayari yon? Ang ganda nung sabi ni Prabhupada dito, Arjuna's question to Krishna is very sanguine. Kasi ayun yung nature ng question niya talaga. And ayun din yung nature ng sagot ni Krishna. Sobrang importante yung question ni Arjuna kasi when one is trying to have or put his effort and endeavor to one thing, gusto mo malaman kung ano yung mga threats para mapigilan yung ginagawa mo. You want to lose weight? Ito yung kailangan mong gawin. Mag-exercise ka, mag-diet ka. Ano yung dapat maiwasan? High sugar na mga food. Or yung diet and exercise pero iwasan mo rin hindi ka magkaroon ng proper sleep kasi it will
disturb your circadian rhythm, yung rest mo, yung recovery mo. So, may mga dapat iwasan tayo sa mga bagay-bagay. Just like traveling also, may mga iwasan ka mga places. No entry kasi one way or may mga traffic lights. So, kailangan aware tayo. Ito yung mga rules and regulations. At the same time, may dangers. Ito yung tanong ni Arjuna, ano ba yung dangerous sa path na to? Krishna said, the Supreme Personality of Godhead said, it is lost only, Arjuna, which is born of contact with the material mode of passion, and later transformed into wrath, and which is and which is the all devouring sinful enemy of this world. All devouring sinful enemy of this world. Bakit? Lahat kasi victim ng lust. If you take a look sa paligid natin, lalo-lalo na sa mga passion-driven or ignorance-driven places, nakita mo sobrang daming buildings, infrastructures. They're very much focused on development. Ganda nila yung mga constructions na mga buildings. Kasi feeling nila nasusukat ng economic development yan. Pero in reality, ano yung reason, ano yung drive nila, bakit nila ginagawa yun? Sabi ni Srila Prabhupada, it is lust only. Lahat yun driven by sex life. Lahat yun is for the satisfaction ng kanilang sex urges. At the end of it all, para magkaroon sila ng wonderful or sense gratificatory sex indulgence. Ayun yung sumatotal ng lahat ng ginagawa sa mga passionate na places. All the nice interior designs, music, food, the atmosphere, lahat yun kine-create para ma-accommodate yung sex indulgence ng mga tao. Ang ganda ng point of view ng scriptures and also ng mga sages dito. If you try to read yung mga Srimad Bhagavatam, yung mga deeper scriptures, nakikita natin doon yung mga stories na nagka-travel yung mga saintly person. Forest to forest. And may mga developed cities talaga. Panahon nila Dhruva Maharaj, nila Narada Muni. So that was like millions of years ago. Mayroon na talagang mga infrastructures. Hindi bago to na parang 100, 200 years pa lang nangyari yung ganitong development. No, matagal na yun. Pero yung mga sages na nag-travel, dinadaanan lang nila yun kasi alam nila kung ano yung end of it all nung ganung mga society. So, anong gagawin ngayon ng mga modern yogis, ng mga bhakti yogis, ng mga nagka-practice ng Krishna consciousness? Kailangan ba talaga magtago tayo sa forest? Iwasan natin itong mga buildings na to, yung mga modern technologies? Hindi. Hindi practical to just go to the forest like yung ina-advise nga ni Krishna kay Arjuna. Hindi mo kailangan magtago sa forest para maging spiritual ka. No. Kailangan mo lang i-dovetail yung mga ginagawa mo, yung talents, yung skills mo, yung resources mo. Kung meron kang magandang infrastructure, magandang bahay, gamitin mo to para sa Krishna consciousness. Maraming attracted sa mga to, then use it. Bakit maganda yung mga buildings ng mga temples? Ayun yung reason. Bakit nag-spend ng malaking effort, ng money, ng time, yung mga nagpatayo ng temples, even thousands of years ago. Makikita nyo pag nag-travel kayo sa South India, Sri Lanka, makita mo sobrang gaganda ng temples. Almost 1,000 or more than 1,000 years, nandun yung ibang mga temples. Bakit? This is to attract much more people kasi enamored sila sa material energy. It's just a trick para mas maging enamored sila kay Krishna through that wonderful temples. May mga temples ka rin makikita na walang laman. Pagpunta mo doon, nakapunta ako ng mga ganun temples. Pagpunta mo doon, ang ganda ng mga structures, ang daming tourists. Diba? Para siyang park.
Pagpunta mo dun sa loob ng temple, pagpunta sa altar, wala. Kasi yung practice nila is impersonalism. Meditation on nothing. Natawa ko ng tawa nun kasi, bawal mag-picture dito. Ang dami yung mga guard. Bawal mag-picture dito. Lagi ako may dalang camera, di ba? Tapos, ano pipicturean dito? Wala lang tao. Wala rin DTs. Tapos wala nagkikirtan, di ba? Pasyalan lang siya, para lang siya museum. That's the big difference ng temples of Krishna who are practicing personalists with that rasa of serving Krishna, that identity of being a servant. We want to serve Krishna. May mga kirtan, may mga devotees, may love talaga mararamdaman mo. So this is a technique para hindi tayo ma-attract lang sa material energy. Either i-divert mo siya or i-dovetail mo siya papunta kay Krishna. So that's the reason bakit maganda yung mga temples. One is offering yung kay Krishna, bahay niya yun. At the same time, to attract much more, yung mga enamored sa mga material things, makikita nila yun. Para mas makita nila, ito pala yung may-ari ng lahat ng material energy sa buong creation. Si Krishna rin talaga. And to be honest, in description sa scriptures, yung mga heavenly planets, lalo na yung spiritual world, malayo kung ano yung meron tayo dito. What we have here is low class na mga materials, adobe, wood, yung mga castles and temples sa spiritual world, or even yung mga previous na yugas dito sa material world, sa heavenly planets, yung mga infrastructures nila are made of valuable gems, gold, silver. Di sila nagkukulang nun. So these two worlds, para siyang pareho lang, pero different yung feelings. Ganun din yung love and lust. Sabi ni Krishna rito, as milk in contact with sour tamarind is transformed into yogurt. Ito yung love and lust. Originally, love siya. Love for Krishna. Love for God. Yung feelings talaga ng isang tao, ng isang living entity, is love. Pero since napunta tayo rito sa material world, being touched by the mode of passion, nagiging lust siya. So ano yung duty natin? Ano yung goal natin? Desired outcome natin? Kung lust na meron tayo ngayon is to turn it back to lust. Kung lust na meron tayo ngayon is turn it back to love. Love to lust, lust to love. So that's Krishna consciousness. We are here, it's natural, lust is everywhere. I-turn back mo yun to love. So normal na may ganong emotion, ganong feelings na lust kasi galing siya sa love talaga. So material lust, kaya siya andito. Kaya tayo nandito. So paano ba yun, Radhacharan? Yung feeling ko sa mom ko, sa father ko, how will you know if it's love? It's love, but a perverted way from the spiritual world. Pagdating natin dito, very perverted na siya. Contaminated siya ng love. Parang ang milk na naging yogurt. Galing pa rin siya sa milk product. Siyempre, iba-ibang level ng lust na rin yon. At hindi discuss natin sa mga next verses. As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of this lust. So may different descriptions dito ng covering or level of lust. So kung naging attentive ko itong sinabi dito, unang-una, fire is covered by smoke, then mirror is covered by dust, then embryo is covered by the womb. Kung i-describe mo yan in a term na much familiar yung ibang tao, para siyang
transparent, translucent, saka opaque. Medyo mas kita mo or kitang-kita mo talaga, see-through siya, or medyo may um, hindi maganda yung opacity niya. So, medyo kita mo lang. Tinted or um, partial. Then, opaque. Talagang wala. Parang pag tinikpan ko yung camera, wala kang makikita. So, this is the level ng covering. So, yung covering na yon is lost. So, 3 levels, mas malala, saka mas minor. Yung smoke, pag na-coveran niya yung fire, medyo makikita mo yung fire, di ba? Or parang foggy lang. So, translucent siya. Yung embryo sa womb, hindi mo talaga makikita, di ba? Pag nakita mo yung buntis. Ganun lang siya. Nakita mo lang yung tiyan. Unless kahit pag nag-ultrasound sila, medyo may makikita ka, pero it's not that visible. So, importante na nagigets natin to. So, mas makakapal yung covering nila ng lost. Then, yung dust in the mirror, onti lang siya. Wala akong mirror dito. Onti lang siya. Parang madumi lang yung lens mo sa camera. Kita mo pa rin, pero may mga onting spots lang na na naka-block doon. Or may onting blurry parts lang. So, ito yung gusto nating position. Andito tayo. Di ba yung prayers nga ng mga devotees in the temple? Cheto Darpanam Marjanam. Diba? May dust in the mirror of the heart na gusto natin tanggalin. Para mas makita natin yung sarili natin doon sa mirror. Mas makilala natin yung sarili natin. At mas makita natin si Krishna. So ito yung ideal situation. At least in the mode of goodness. Or in comparison sa body ng isang tao, human body to. Dust in the mirror. Ganun lang yung covering. Siyempre, hindi ganun kadali, di ba? Pero may mga yung fire covered by smoke, sila yung mga nasa body ng mga beasts, mammals, nasa lower entity sila. So, mas malaki yung covering ng lust. Lalo-lalo na yung embryo sa womb. Try nyo i-guess kung ano yung body na yun nasa womb. Yung ganong opaque, ganong kakapal na covering ng lust. Ano ba yung mga living entity na pwedeng nasa ganito? Sabi ni Prabhupada, they are the trees. Yung mga puno. Previous lives, saka in this incarnation, the reason bakit sila nasa body of the tree is because they are very lusty. Nakubat lang sila, hindi sila makagalaw. Yan, tama ni Govindacharan tree. Hindi sila makagalaw, di ba? Kung matandaan niyo yung pastime ni Krishna na Damodar Lila, sino yung dalawang puno na tinumba niya, di ba? And yung reason nun, bakit sila napunta doon? Kasi meron silang activities which when they offended the sage and they're very lusty, they're, naked. Diba? Manigriva na Lacovera. So, naging puno sila. Ayun yung karma nun. So, ito yung different levels ng covering. 39. Thus, the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. So, na-satisfy ba yung lust? Hindi daw. Para siyang fire. So, ano yung analogy na to? Pag meron kang bonfire, lagyan mo ng firewood. Lagyan mo ng kung ano nung pwedeng mong sunugin doon. Diba? Kahit mag-barbecue ka pa doon. Mag-marshmallow ka pa doon. Yung fire niya sabihin, teka lang, tapos na. May kota na ako. Ito na yung kailangan kong sunugin for this night. Hindi ko na kailangan ng mas dagdag pa. No. Hindi siya natatapos. Hindi siya masasatisfy. Tutuloy pa rin niya yung pag-burn niya ng kung anong element na ilagay mo doon.
in a small amount of water, kaya niya pa rin i, um, i-burn yun. Water will turn into air. Diba? Or kung ano man ilagay mo doon. Minsan, even metal, nagiging burning like na ano siya, na color siya. Turns into fire din siya. So, ganun yung lust daw. Hindi mo siya masasatisfy. Hindi mo magagawa na, teka lang, i-satisfy ko lang tong itch na to, tapos after neto, tapos na. Hindi daw. Para siyang itch, pag kinamot mo, 1, 2, 3, tapos pipigilan mo na. No, mas makati pa siya lalo. Ang ganda ng analogy, di ba? Fire. Hindi siya matatapos. Ganun yung lust sa material world. Kung nakikita natin, ganun yung lust ng mga tao. Kaya siya eternal enemy. Kahit anong body puntahan ng isang soul, kahit animal body, kahit body ng tree, andun pa rin yung lust. Kahit may sakit na yung tao or mamamatay na yung tao, andun pa rin yung lust. May mga examples of scriptures na great saintly personalities, even in a nice position or in a emperor post, dahil sa lust, nasira sila. Even yung mga Greek mythologies, di ba? Stories, di ba? Dahil sa isang wrong decision, bad decision, because of lust, kaya niya sirain lahat. Kaya sirain yung buhay mo. Kaya niya nga magsira ng isang dynasty, magkakaroon ng war because of that. Because of lust. Lust cannot be satisfied by any amount of sense enjoyment. Sabi nga rito, shackle of sex life. Para siyang shackles na nakakadena ka sa material world. Hindi ka makaalis because of this lust. Isipin mo yun, alam mo yung kalaban mo pero ang hirap kalabanin. Minsan, madali pa yung ma-accept na yung kalaban mo sa buhay, hindi mo nakikita eh. Pero alam mo na, harap mo na. Pero just because of lust. So, increasing siya, ever increasing kapag hindi tayo nag-effort to really curb this lust. Ito nga. Paano ako mag-enjoy sa material world kung di mo fulfill yung mga ganitong desire? Ayun yung mga tanong ng mga tao. Hindi niyo ba alam? Sex is the most enjoyable thing in this earth. I've heard this from one devotee. Kung totoo yun, sabi niya, kung sex yung pinakamasarap and nagpapasaya sa isang living entity, not just human, dapat lahat daw ng prostitute sila yung pinakamasayang tao. They're able to do yung sexual indulgence na to, not just once in a day, and they're getting paid. Bakit hindi sila yung pinakamasayang tao sa buong mundo? But actually, the so-called feeling of happiness is the ultimate enemy of the sense enjoyer. Because iba yung perception nila sa happiness. It's material. It's lust. Text 40. The senses, the mind, and the intelligence are the sitting places of this lust. Through them, lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders him. Like what we mentioned a while ago, yung ibang, even saintly person na sa magandang position sila, if they're not really careful, pwede silang i-cover ng lust na to. Very tricky. Very tricky. So, may maganda kang family, or may maganda kang position sa work, or may maganda kang service as a devotee. If you're not attentive, one click, one moment, a few minutes, if you did not try to carve this desire, pwedeng masira lahat. So, yung emotions na to palagi nandyan. Oh, ngayong araw maayos ako. Ang ganda ng chanting ko, ng meditation ko. Ang ganda ng sadhana ko. Ang ganda ng association ko. Weekend galing ako sa temple. May program. May house program. May mga association.
Monday, Tuesday, Wednesday, medyo humihina na yung recharge ko ng battery. Thursday, medyo naghihingalo na. So if hindi tayo maging attentive, lalo sa mga weakest na time, PowerPoints or moments natin, one click, pwede mo masira yung family mo, pwede mo masira yung work mo because of this. Pwede ng ibang tao nakukulong because of crime kasi hindi lang makontrol ng lust, yung emotion na to. So practicing Krishna consciousness doesn't mean mawawala tong desire na to. Hindi nga daw nawawala. Andun pa rin. Pero mas in control lang yung devotee na yon. Mas friend lang yung mind niya. Mas in control lang sa mga emotions and feelings niya. Mas nag-curve lang niya yung lust na yon. Mas na-turn into love lang niya talaga yon. Paano mo ita-turn into love? Offering it to Krishna. Diba? Gusto mo manligaw? Nagawa mo si Krishna, padala mo ng flowers, bigyan mo ng fruits, gawa mo ng magandang poetry, gawin mong magandang prayers, spend ka ng time, kilalanin mo si Krishna, serve ka sa mga loved ones. Sabi nga, kung ma-show mo yung love sa isang tao, pag mamahalin mo rin yung mga tao sa paligid niya, yung mga loved ones niya, or even the dog, his dog. So, ganun din kay Krishna. Turn it into love. Hindi mo mapigilan yung emotions mo sa isang babae o sa isang person. Diba? Hindi mo makontrol. Alam mo yun, yung katawa mo. hindi mo ma-explain kung ano nangyayari. Diba? Is it infatuation? Is it loss? Diba? Sobrang attraction. May attachment na. Pag hindi mo nakikita, hindi ka mapakali. Turn it to love. Offer mo kay Krishna. Sabi nga, diba? If you're attracted to a person, offer mo kay Krishna. It was said by Prabhupada, binabasa namin kahapon. Sabi ni Prabhupada, don't pray for Krishna for a good wife. Ang gandang punchline ni Prabhupada yun. Offer mo. May attraction ka, offer mo kay Krishna. Sana mag-devote siya. Ikaw bahala, Krishna. You don't have to put a lot of effort para i-feed yung lust na yon. Make a way paano siya maging love for Krishna. And if you have a family, make a way para maging love din nila si Krishna. And if one loves Krishna, makita mo very lovely and sweet yung person na yon. Pag may love sila kay Krishna, napakadali nilang i-serve, i-care, and i-love. Kasi may love sila kay Krishna. And ganun din sila sa mga tao. Hindi lang sa devotees. To people in general, to all living entities in general. If one loves Krishna, automatic, mas madali mo mahalin yung mga tao. Nag-a-advance yung spirituality. Ganyan yung love. Hindi siya madali. Hindi siya fast track lang. Pero may way, may path. Which is, ito yung nilatag ni Srila Prabhupada. Ito yung nilalatag ni Krishna kay Arjuna ng arguments, sa arguments niya. And yung mga teachings ni Krishna kay Arjuna. So, sundan mo lang. Para hindi ka maging victim ng lust. Because this lust will be the cause of one's fall down, because this lust is also our greatest enemy. Conclusion, turn it into love. Thank you very much, my dear ones. Wonderful comeback natin, ating Sangha. Always appreciate everyone's presence as always. As always, always. Always grateful. Good morning, and Hare Krishna, Nitai Charan Prabhu, Rasaraj Prabhu. Congrats sa program ninyo dyan sa Olonga po. And sa installation ng new deities, Shishi Nitai Sundar Gaura Nataraj. Back to Bo, Hare Krishna. Back to Oli, we miss the Kavita crew. Govinda Charan Prabhu, thank you. Right above, Devi Dasi, Hare Krishna. Wonderful names ng mga new initiates natin, new Brahmin. And of course, happy birthday also to sa ating wonderful devotee na si Radhabav. So, you can send her your well wishes. And the best wish and gift sa isang devotee is to pray for that devotee na mas mag-develop pa yung love nila kay Krishna.